Kung ang ilang mahilig gumimik ang tatanungin, nakahanda naman daw silang sumunod sakaling magpatupad ng nationwide liquor ban at curfew. Pero ang ilang negosyante namumroblema na, baka raw maapektuhan ang kanilang kita. Live mula pa rin sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan. Jessica, yung mga nakausap natin kanina, kaugnay ng liquor ban, curfew, at pati yung karaoke, no? Yung pagbabawal ng karaoke hanggang alas 10 lang ng gabi. Karamihan sa mga nakausap natin, may mga tumututol. Pero yung iba ay sumasang-ayon naman dahil naniniwala sila na itong mga ito ay isa sa mga pinagmumulan ng mga nangyayaring krimen dito sa ating bansa. Inabutan naming nag-iinuman ang grupong ito sa isang bar sa Adriatico, Maynila, katanghali ang tapat. Nagagawa lang daw kasi nila magsama-sama tuwing walang trabaho. At tulad ng karamihan, sa mabuting usapan daw nila na ilalabas ang kanilang mga problema. Pero tanggap naman daw nila ang nationwide liquor ban na nais ipatupad ni Presumptive President Rodrigo Duterte. Okay naman kasi siyempre, di ba, ang daming krimen, wala ka naman di magagawa, di sundin na lang natin. Nakapagtiis naman, saka may bahay naman tayo. Tama naman dun. Ang ano naman dun zero crime. Pati ang curfew para sa mga menor de edad, approved daw sa kanila. Okay po yun, ma'am, kasi maiiwasan yung mga naka-standby sakali na mga kabataan. Okay lang po para mabawasan naman yung mga yung mga tambay-tambay, mga di ba? Diyan din nagkakaroon ng mga trip-trip. Pero ang nangangasiwa sa bar, ngayon pa lang, problemado na raw sa magiging epekto ng liquor ban sa kanilang negosyo. Kasi po nakakalungkot naman po yung ibang nagtatrabaho sa mga ganitong maapektuhan po yung mga trabaho nila. Ang Manila Association of Club and Restaurant Operators Incorporated, hindi naman daw masyadong apektado ng liquor ban, lalo't karamihan daw sa kanilang mga miyembro, sarado na ng alas 2 ng madaling araw. Ang kami mga negosyante, is maapektuhan ng minimal. O hindi naman napakalaki, sabihin mong lugi. Ang higit anyang maapektuhan. There will be a tremendous decrease on their sales. Kasi usually ang sales na nasa labas eh. Pag pinasok mo sa loob yan, sabihin 50% mawawalan ka ng clientele. Gayunman, handa naman daw silang sumunod sakaling ipatupad na ito. Kung tutuusin, ilang mga lungsod na rin ang nagpapatupad ng kanya-kanyang curfew at liquor ban. Sa Parañaque, halimbawa, may liquor ban din na mula pa noong 1995 ipinatutupad. Bawal uminom ng alak sa mga pampublikong lugar gaya ng kalsada, sidewalk, sports complex o mga lugar malapit sa mga paaralan at simbahan. Sa Quezon City, bawal lumabas o makitang gumagala sa mga pampublikong lugar ang mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Maliban na lang kung kasama ng kanilang mga magulang, kung papasok sa eskwelahan o kaya'y may aktibidad sa barangay o simbahan. Sa Makati, meron din parehong ordinansa para sa mga menor de edad na noon pang 1963 inilabas at itong 2001 inamyendahan. Sa Maynila, bawal din gumala ang mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sa mga mahihilig namang kumanta, posibleng hindi na one to sawa ang pagbirit oras na maupo si Duterte. Plano niya kasing limitahan ng hanggang alas 10 ng gabi ang pag-videoke sa mga pampublikong lugar. Anya, nakadaragdag lamang ito sa noise pollution na nakakaistorbo sa pamamahinga ng ilan. Kung tutuusin, Jessica, may mga ordinansa naman yung karamihan sa mga lugar, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ang tanong na nga lamang ngayon ay kung ito ba ay puspusan o seryosong ipinapatupad ng mga lokal na pamahalaan. Jessica? Mukhang isa lang sigurado dyan, Susan, no? Yung mga magulang, lalo na yung mga stricto, katulad nga nung pagsasalarawan kay Mayor Duterte. I'm sure natutuwa sila dun sa mga ilang sinabi ni Mayor Duterte ngayon, yung liquor ban, yung cigarette ban, yung curfew para sa mga minor. Sorry na lang sa mga mahilig dyan na gumimik na mga kabataan. Tama ka dyan, Jessica, pero syempre talagang malaking hamon din yan dahil nakikita lang naman natin, like dito sa Quezon City, hindi na tayo magpapakalayo-layo dahil lagi natin nakikita to, no? Pagka yung mga bata sa kalsada na nakikita natin na talagang dyan na rin natutulog, so siguro makikita natin dyan kung paano ba ang plano ngayon ng pamumuno nitong si Duterte kapag siya talaga naupo na sa pwesto at makikita niya dito sa Metro Manila yung ganitong talamak na problema na parang talaga nangyayari at nakikita sa tungki ng ilong ng ilan natin mga namumuno pero hanggang ngayon ay nananatiling problema. Jessica.
Clarification lang, Susan, kasi clarify naman niya ito dun sa press con. Sabi niya, pwede naman kayong uminom, pero dapat dun lang kayo sa loob ng inyong bahay, wag dun sa mga kanto-kanto. In any case, maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.